Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ngayon ang pag-uusapan natin is about assist. Okay, so ano nga ba ang assist? Isa yan sa 5 stats na nililista sa mga pangyayari sa loob ng basketball court. Pero hindi nangangahulugan na yung mga stats na yan is a direct translation kung ano talaga yung nangyari sa basketball. Dahil marami naman talaga nangyayari sa basketball court na hindi naililista pero napakalaki ng epekto. So mga Lods, paano ka ba magkakaroon ng assist? Siyempre, pag pumasa ka at yung pinasahan mo is nakashoot. So iba-iba yung naging rules about assist. May mga panahon na ang sabi nila, ang assist daw, pag pinasa mo, kailangan walang dribble at na-shoot. Meron naman at least 1 dribble daw. Meron naman, nangyaring panahon na kahit na ilang dribble, kagaya ko na rin sa fast break, na ipasa mo. Siyempre, dahil pinasa mo yun, kaya siya naka-fast break, kahit ilang dribble yun, assist pa rin ang tawag nila doon. So mga Lods, ano man ang standards ng assist, ang ibig lang sabihin nun, pumasa ka, at dahil doon sa pasa mo, nakashoot yung kakampi mo. So mga Lods, bakit ko nga ba pinapaliwanag to? Kasi minsan Lods, masyadong nag-glorify yung stats, which is hindi nagiging maganda sa learnings ng mga kabataan and also sa improvement din ng mga ibang players. Kasi dahil doon, nagiging stat padder ang mga ibang players. Gusto nila maka-assist sila, hinahawakan nila yung bola ng matagal. So ngayon nasisira na yung flow ng basketball. Yung iba naman sasabihin sa'yo, tumira ka, sige tira mo kagad. Bakit? Para magkaroon siya ng assist. So stat padding yung nangyayari na minsan hindi naman talaga nandun sa flow ng laro, mapipilitan tuloy tumira yung kakampi niya. So mga Lods, eto meron akong ipapaliwanag sa inyo. Hindi lahat kasi ng assist ay credit doon sa pumasa lang. And may mga pagkakataon na dahil magaling yung pinasahan mo kaya ka nagka-assist. At ang credit nun para sa mga totoong nakakaintindi is doon sa nakashoot, hindi dahil doon sa pumasa. So ngayon medyo bago sa paningin nyo yan, di ba? Kasi ang hilig natin o naka 10 assist siya, ang galing niya. O naka 12 assist siya, ganyan. O naka triple double siya, ganito, ang galing niyang pumasa. Pero pag pinanood mo yung laro, Lods, at sa mga totoong nakakaintindi, hindi yung ganun. Bakit ko ba pinapaliwanag to? Para meron tayong matutunan at mas ma-improve yung mga paglalaro ng mga players na nanonood nito. So mga Lods, panoorin natin yung mga videos para makapagbigay tayo ng examples. So Lods, minabuti ko muna na yung 3 assist na papakita ko is coming from 1 game and also coming from LeBron James. Kasi siya naman ang MVP at siya rin yung pinakamagandang gawin nating example. So mga Lods, dito dinidribble ni LeBron James yung bola. Pagkatapos, medyo back down, sabay nung pa-drive na siya. Okay? Nakapag-create siya ng double team. Dahil nakapag-create siya ng double team, nalibre si Steph Curry. Okay? So, na-shoot ni Steph Curry yung bola. So, assist yan. So, sa pagkakataon na yan, mga Lods, ang credit nito, most is kay LeBron James. 80-20. Siyempre, hindi naman siya magkakaroon ng assist kung hindi na-shoot Pero, mas malaki ang credit nito para sa akin kay LeBron James. Dahil nakapag-create siya ng double team. Pag may double team, merong isang libre. Hanapin mo yon. So, nagkataon dito ang libre pa si Steph Curry. So, good job kay LeBron James. Ayun yung una. So, ngayon mga Lods, itong pangalawa naman, binababa ni LeBron James yung bola. Sabay biglang pinasahan si Devin Booker. Wow, ang galing nung pasa ni LeBron James. So, dito Lods, may isip natin dito, the credit is kay LeBron James. Kasi siya yung may assist Tsaka parang ang gandang tingnan nung pasa, diba? Pero actually dito, 50-50 to. 50% ng effort dito, ang credit na kay Devin Booker. 50% na kay LeBron James. So balikan natin kung ano ba yung nangyari kasi talaga. So ngayon, wag si LeBron James tingnan nyo. Si Devin Booker ang tingnan nyo rito. Habang bumababa sila, nagkakaroon ng hammer screen si Devin Booker. Dahil sa hammer screen na yon, malilibre ngayon si Steph Curry. Dahil sa sobrang takot nila kay Steph Curry, yung bantay ni Devin Booker, nag-switch papunta kay Steph Curry. Nabasa ni Devin Booker yun, bigla siyang kumat sa gitna. Tapos pinasahan siya ni LeBron James, nakashoot si Devin Booker. Okay? So mga Lods, all the effort para magkaroon ng opportunity to score is galing kay Devin Booker. So, kung ganun pala, Lods, bakit hindi 80-20? 80% yung credit kay Devin Booker, 20 lang kay LeBron. Dito kaya 50-50 to, Lods. Kasi, grabe naman yung difficulty ng pasa na to. Tingnan nyo si LeBron James, Lods. Diba? Yung ganyang klaseng pasa na halos nasa half court ka pa, papasa ka ng bounce pass na napakatulis, sakto dun sa kamay nung scorer, napakahirap nun. So mga Lods, dito 50-50 para sa akin to. Yung the effort to pass by LeBron James is very difficult. And nasa LeBron James level talaga makakapasa niyan. Siguro sila Chris Paul kaya din yan. Tapos, ang nakapag-create naman talaga ng sitwasyon, hindi naman si LeBron It's all about Devin Booker So yung credit neto, hati sila. Okay? Ito pala, yung kay Devin Booker ngayon, nag-hammer screen siya, sabay biglang yan.
So 50-50, mahirap yung pasa, tapos yan yung nakapag-create ng sitwasyon. So dito naman mga Lods, inbound play, si LeBron James ulit ang magkakaroon ng assist, siya rin ang naglabas ng bola. So ngayon, umikot si Devin Booker, sabay bibigyan ng screen si Steph Curry. Nag-go under yung bantay ni Devin Booker dito ha. Ngayon, lalabas dapat si Steph Curry kaso hindi siya makalabas dahil nahawakan siya ng bantay niya. Yung bantay ni Devin Booker, nakaabang din kay Steph Curry baka pumunta ng corner. Pagkatapos, yung bantay ni LeBron James medyo bumaba para titingnan kung saan pupunta si Steph Curry. Ganun sila katakot kay Steph Curry. Actually, Lods, di ba? Pero hindi naman doon yung usapan. Nabasa lahat ni Devin Booker yun. Anong ginawa ni Devin Booker dito? Biglang nag-pop out siya. Ganun ba? Dadayain nyo lahat? O sige, magpa-pop out ako. Pumarang si Joel Embiid so hindi na nakahabol. Nakuha ni Devin Booker yung bola libre, 3 points. Bang! So nagkaroon ng assist si LeBron James. Dito naman, all the effort dito at yung credit mas malaki rito kay Devin Booker. 80% credit nito yung assist ni LeBron James, hindi dahil si LeBron James ang magaling. Kasi actually kahit sino yata siguro nandyan sa team ng Team USA, ipapasa naman kay Devin Booker yun eh. And who created the assist? Who created the situation? Kay Devin Booker pa rin, di ba? So 80% sa kanya, dahil siyempre pinasa pa rin ni LeBron James, may credit pa rin siya doon. Kaso hindi na ganun kalaki. So Lods, lahat ng pinaliwanag ko sa inyo, tatlo yun eh, di ba? It's about players. Mas malaki yung credit sa pumasa, mas malaki yung credit sa nag-create ng sitwasyon, yung shoot, at 50-50 naman yung credit. Ito naman mga Lods, yung pagkakataon naman nito, yan, nagkaroon ng staggered screen, play nila to. So yung assist created because of the play. So bigyan din natin ng credit yung rito, yung coach dito. So pinakita ko sa inyo rito, ang pumasa na si Jrue Holiday, nakita nyo, di ba? So ibig sabihin, di ba? Kumbaga dahil sa play, nagkakaroon ng assist yung players. Hindi dahil sila lang yung magaling. So yung next dito na play, ano ba nangyari? Jrue Holiday, tinakbo yung bola. Pagkatapos, run middle si Joel Embiid. Nagkakaroon ng ng hammer screen ulit rito, si Devin Booker, pinasa kay Steph Curry, assist na naman, 3 points. So ito Lods, early offense to eh. Early offense ng Team USA ito, so credit na naman sa play. So credit kay Steve Kerr, sa coach nila. 'Di ba? Okay, tapos yung next na play dito Lods, sa ibang video Lods, pag-uusapan natin to ha. Ang ginawa kasi rito is motion. Tinatawag na to na American motion dati kasi may European motion, 'di ba? So nanalo pa lang American motion, no. But anyways, balik tayo sa assist. So yung assist ni LeBron James dito is because of the play, 'di ba? Hindi na yung dahil sa magaling lang yung isang player. Dito, kumbaga, ang credit nito kasama si Steve Kerr, kaya nagkaroon ng assist. So bakit ko nga ba pinapaliwanag yung mga ganitong klaseng bagay, mga Lods? Kasi mahirap kasing masyadong nag-glorify yung isang bagay na nadidiscredit na natin yung ibang mga nangyayari sa loob ng court. Kasi yung magiging effect nito, yung mga gustong matuto, akala nila yun lang yung maganda. So yun lang yung pinapag-aralan nila. So dahil dito mga Lods, don't worry. Yung mga moving without the ball, nakikita yan ng mga totoong marunong na coach at ma-appreciate kayo nila. And sila yung mga nasa totoong matataas na level ng basketball. And kung ganito kayo gumalaw, marunong kayo ng off-the-ball movements, marunong kayo magbigay ng tamang screen, marunong kayong bumasa ng sitwasyon, yan yung mga gusto ng coach. At malamang sa malamang kung ganyan kayo maglaro, is meron kayo mararating. So mga Lods, sana naiintindihan nyo at meron kayo natutunan sa mga pinaniwanag ko. So ilang mga Lods ha. Thank you!